Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. So ito, dito tayo sa main topic natin, alas 10. Naalala niyo yung ano? Ah, naalala niyo yung Grab rider na may depression daw, na may nakitang babae daw sa hood. Yung pinapaangat niya. Nung unang nireakan kong video about doon sa ano niya doon sa kamag-anak niya na nagsasabi. May nasabi ako doon na ano, kung na-diagnose ng may depression, mas magandang ibang trabaho na lang ang patrabahuhin. Kasi baka mamaya mapahamak siya or makapahamak ng iba, 'di ba? Ang sabi nung iba nagko-comment sa akin, hindi, meron naman daw depression na pinapayagan naman daw ng doktor na mag-drive. Sabi gano'n sa comment section. Oo naman. Alam ko naman 'yon na merong gano'n. Pero hindi 'yun ang punto ng argumento ko kasi. Ang sa akin, kung alam mong ganyan kasi ang depression kasi unpredictable yan eh. Ang proof nga yung video, 'di ba? Let's say sinasabi nyo nasa category siya nung pinapayagang mag-drive. Pero nakita nyo naman yung nangyari. 'Di ba? Nagkaroon ng episode ng hallucinations na sana hindi na mauulit. Kaya nasabi ko na na sana wag mo nang pag-drive-in. Siguro pahanapin muna ng ibang pwedeng pagkakitaan, yung halimbawa tinda-tinda ng ulam or 'di ba? Kasi kung ipipilit nila ng ganyan ay wag naman sana pwedeng magkaroon uri ng ganong pangyayari tapos mas masama, mas maaksidente or maka-encounter siya ng taong hindi nakakaunawa. Actually, may ako dun eh. May naka-chat ako noon sa inbox ko na sabi niya gano'n sa akin. Dapat kasi educated ang mga tao tungkol sa kalagayan ni Kuya. Sabi ko, agree naman ako doon. Dapat alam natin yan. Kaya lang, syempre, during nangyayari yun, yung ikaw kinat ka ng rider tapos bilang kakatukin yung hood mo. Syempre kahit pa sabihin mong aware ka na may depression na na kondisyon, syempre ang unang isipin mo nun baka mamaya modus 'yan. 'Di ba? Sa panahon ngayon. 'Di ba? Or kadalasan sasabihin, 'di ba, yung unang ako sa addict. 'Di ba? Kahit din naman ako, yun din naman ang unang iisipin ko eh. Kaya sana hindi ko naman sinasabi na bawal mag-drive yung mga yan. Ang sinasabi ko lang yung ideal. Parang ganito bibigyan ko kayo ng analogy. 'Di ba? May mga diabetes naman na controllable. Yung yung halimbawa ang blood sugar mo ay pumipitik-pitik lang ng above minsan, 'di ba? May mga diabetic naman ganon. At may mga sinasabi naman talaga ang doktor na pwede naman silang kumain ng chocolate, tsaka ice cream, 'di ba? Kahit sa tatay ko sinabi yan eh. However, mas maganda na wag mo nang gawin yon, mag-focus ka na lang sa healthy diet. Kahit pa pinapayagan ka ng doktor na pwede kang kumain ng chocolate at ice cream, pero pa konti-konti lang, mas magandang wag na at mag-concentrate ka sa healthy diet. For example, mga gulay-gulay, 'di ba? Kaya lang hindi masarap 'yun. yun ang analogy ko dito. Bagamat may mga para maintindihan yung punto ko, kaya ako nasabi na mas magandang wag na siyang pagmanehuhin. 'Di ba? Yun, magti-take na naman uli tayo ng risk na sasabihin nyo, hindi, pwede naman yan, sabi ng doktor. Oo nga, pwede naman. Paano kung mangyari uli yung episode na yun?
'di ba? Buti nung dati yung natapat sa kanya, okay. Eh paano kung mainitin din ang ulo at may daladalang 'di ba? Mas malaki ang sinasabi kasi nung iba, hindi baka kasi yun lang ang hanap buhay niya. Alam mo na, kapos din, hindi makakapag-business, malaking gastos. Mas malaki ang gastos pag napahamak 'yan. 'Di ba? Anyway, kung ano naman yung pinag-uusapan lang naman natin ay lang naman natin 'yun, mga suggestions or opinions lang naman. At the end of the day, sila rin naman ang makakapag-decide niyan kung hahayaan lang nila, hayaan nila, 'di ba? Pero syempre, hindi lang naman kasi buhay niya yung mapapahamak eh. Yung mga kasabay niya sa daan, 'di ba? Anyway, so pakinggan natin yung kwento galing mismo doon sa tao na affected. Ito ay nasa vlog ni Ma'am Loves Joy. Ito ay asawa yata ni Boss Toyo, no? Pakinggan Hindi natin. po ako namamalikmate. Talagang may dumungaw pong gano'n sa akin. Nakalabas yung buhok. Kaya ginawa ko po, kinat ko yung kotse. Kahit alam ko pong mali. Para tulungan yung babae na buksan yung hood lang. Ito yung wait lang mga kababayan ko. 'Di ba? Pino-post kasi mamaya nasasarapan kayong makinig dito eh. Nakakalimutan nyo kasi na reaction video. Minsan may nang-aaway dyan sa baba. Patapusin mo muna yung video. Hindi pwede reaction video ko ito. Kung tatapusin natin yung video, wala tayong sasabihin. Makaka-copyright tayo nun. Kung gusto nyong panoorin ng buo ito na walang interruption, walang bungo na daldal ng daldal, nandito yung page ni Ma'am Loves Joy. 'Di ba? Pero dahil nandito kayo sa channel ko, syempre pakikinggan niyo yung reaction video ko dito. 'Di ba? Asan nga tayo dito? May kinikwento siya dito na to. Ng tulong. Hindi po ako namamalikmate. Talagang may dumungaw pong gano'n sa akin. Nakalabas yung buhok. Isa ito sa mga reason kung bakit hindi tinatanggap ang lie detector sa sa korte. Isa yan sa dahilan. Kasi sa mata niya kasi totoo yun eh. Kahit lie detector test mo to na may nakita siyang babae doon, totoo yun. Siya doon, magiging positive siya doon. Or papasa siya sa lie detector test. Kasi nakita niya naman talaga yun eh. Kaya lang hallucinations nga lang. 'Di ba? Parang yung mga hindi ito parang yung mga yung mga under the influence ng droga. 'Di ba? Pagka halimbawa may pinatay niya yung tatay niya. Sasabihin niya sa pulis, nakita ko po kasi tinutubuan na ng pangil. Nagiging aswang na, nagkakaroon na ng pakpak. 'Di ba? Pag nilay detector test mo yun, totoo yun na nakita niya talaga. Ang problema nung time na yon, high na high siya noon. 'Di ba? Kaya hindi mag-a-appear na nagsisinungaling siya. Totoo naman talaga nakita niya yon. Hindi nga lang totoo kasi yun ay bunga ng droga. 'Di ba? Anyway, ipagpatuloy natin tong interview. Kaya ginawa ko po, kinat ko yung kotse. Kahit alam ko pong mali. Para tulungan yung babae na buksan yung hood lang. Ganun. Buti hindi siya inisyuhan ng naintindihan siya ng LTO, no? Buti naman. Kaya paulit-ulit ka. Opo, nasabi ko, May babae! Hello! hindi yan. Hello! Tumya. May babae! Oo nga, nakita ko nga. Pinipilit ko pong buksan yung hood lang. Yung hood lang po. Wala pa pong 40 days si Papa. Sumunod na po yung kinakapita ko. Yun na po yung parang yun na po. Same nung kwento ng So yun kamag-anak guys, niya. kung matatandaan nyo, merong viral video ng isang Grab driver na pilit niyang binubuksan yung hood ng sasakyan, yung unahan ng sasakyan. Kasi meron daw siya nakitang babae nakahandusay na nakalabas yung buhok. I-clear niya lahat at talagang dito sa video to, huwag tayong magja-judge
kailangan natin lahat maging mabait. Kasi syempre, hindi naman natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat tao. So, yun, alamin natin yung storya niya. So, parang yung araw na yun, nalipasan ka lang ng gutom? Parang Opo, gano'n? tapos wala po akong tulog nung araw na yun. Tapos sabi ko, bakit di ako makatulog? Ang ginawa ko po, pinapagod ko po yung sarili ko. Talagang binipressure ko rin po. Makatulog ako, sabi ko, ilang araw na po. Actually, naranasan ko din yan. Nung nagkaroon ako ng problem. Diba, yung naikwento ko before, yung sa anak ko, yung kahit tapos na yung kahit namatay na yung anak ko, patuloy pa rin. Kasi ganito yan, men, no? Ako kwento lang ako saglit. Yung sinasabi niya na na ito, yung hindi makatulog. Ang ginawa ko po, pinapagod ko po yung sarili ko. Talagang binipressure ko rin po. Makatulog ako, sabi ko, ilang Ako sometimes kahit yung pagod na, nung time na yun kahit pagod na pagod ako nun, hindi talaga ako makatulog nun kasi may trauma kasi ako eh. Kasi nung dati nasa heart center ako, kasi di ba pinanganak yung anak ko na may butas sa puso. So, kailangan idala sa heart center. Na ICU kasi yung anak ko nun. Tapos doon sa ICU, doon sa parang ano ba yun? Lounge yata. May mga higaan doon eh. Mga bantay kasi yon. Doon sa mga bantay doon, nandun yung ibang parents din na may anak din na may problema sa puso or asawa nila may problema din sa puso. Kadalasan anak yung nandun eh. So, may mga kasama ako doon Para kami nasa Big Brother house nun. Yung may magpipage. Halimbawa, yung tatawagin, lahat kami pigilhin nga kami kung sino yung tatawagin do sa paging system. Kasi, pag tinawag ka, ibig sabihin, gastos na naman yon. It's either may gamot na ipapabili na sobrang mahal. Meron ngang meron ngang antibiotic na pinabili sa amin na isang vial ay I think 5,000 yata isa. Parang ganon. Tapos walang-wala na kami since kailangan ng bawat pinaghati-hatian namin yun. Meron time naman na anak ko lang ang may kailangan nun. Talagang ako lang kailangan bumili nun. Dahil kung hindi ko bibilhin yun, walang maigagamot dun sa anak ko. Tapos meron bago recruit doon na alam mo yon, yung sobrang hirap din ng buhay na dinala yung anak niya. Tapos kailangan din ng gamot na may natitira. Hindi ko na pinagbayad. Kasi nung unang pasok ko doon, medyo madami-dami pa ang pera ko noon eh. Hindi ko alam na talagang waterfalls ang pera mo doon sa loob. Kasi akala ko noon, ma-ICU lang kami, mga siguro 3 days lang. Kasi post-op Hindi naman namin alam na hihintayin pa maghilom yun eh. Inabot kami ilang buwan na naubos ang lahat-lahat sa akin. Tinatawanan ko na lang kasi kung dadamdamin ko pa yun, baka masira uli ang ulo ko. Di yun nandun kami sa isang kwarto. 'Di ba? Big Brother house nga ang tawag namin doon Halimbawa, kasama ko si Pedro de la Cruz, Ting ding ding. Calling Pedro de la Cruz, proceed ka sa pinto ng ICU. Di kabado na 'yon. Tapos pagdating doon, ano balita? Pagbalik, bibili kami ng ganito na worth 3,000, di ba? Ganyan. At least kahit mild pang balita 'yun Pero ang pinakamagandang balita na maririnig mo, isa lang, yung pwede na kayo mag-transfer sa sa regular room. Ibig sabihin, medyo stable na yung Pero sometimes, mas maraming bad news kasi For example, naalala ko doon si ate na taga Leyte. Kasi yun galit na galit kay Noy Noy yun
habang nandun kasi kami doon sa loob ng Big Brother house, nagkikwentuhan kami ng mga buhay-buhay sa labas. Kinikwento nila, nung nabagyo daw sila ng Yolanda, pinatayuan daw sila ni Noynoy ng mga kubo na sobrang nipis daw ng pader. So something like that. Ayoko na maging political. Naalala ko siya kasi nung pag tumutunog na yung pager, yung ting ning ning, mga ganon, may mga nagro-rosaryo na. May kasi sometimes ang binabalita, bumigay na yung anak nyo, hindi na kinaya, or choice nyo yon kung ipapagpatuloy, useless na rin. Yung mga ganong balita ba? Naalala ko si ate nung nag-page. Nung tinawag yung pangalan niya, sumasabog na agad ang luha niya, oh. Kasi yung case ng anak niya talagang wala na eh. Wala namin eh. Kumbaga teenager na rin yung anak niya kasi parang heart transplant na yung yung pinaka dito kasi sa Pilipinas, yun eh, imposible yun eh. Nung time na yon. Tapos sumasabog na ang luha niya, tapos pagpunta niya doon, rinig namin hanggang, kahit the aircon yung namin, yung kwarto namin na rinig namin yung iyak niya sa labas. 'Di ba? O ilan na lang tayo natitira dito. Ganyan. Tapos pabawas na ng pabawas yun. Yung mga kasama ko doon, majority doon puro negative yung nangyayari. Isa na rin ako doon sa natawag na yun. Yung time na sasabihin ng doktor sa'yo na parang samantalahin nyo na, 'di ba? Na makasama yun hanggang sa nadala ko yung trauma pag naririnig ko yung dingdong nung pager na yon. Talagang may fear pa rin ako noon after nung event nung nalibing na yung anak ko, yung pati nga pati nga tunog ng ambulansya eh. Para kung may war shock talaga eh. Kasi nung time kasi na nung pinanganak yung anak ko, hindi naman namin alam na may problema. Na trace ng doktor nung yung may butas sa puso. So kailangang idala siya sa heart center talaga. So nag-hire kami ng mga ambulansya, ng mga naririnig ko pa rin yung tunog ng ambulansya na yon hanggang ngayon. Kahit 10 taon na nakakaraan. Pati yung tunog ng doorbell na yon. Siguro mga first month ko noon, kaya yung gusto kong makatulog eh. Kaya lang yung habit mo ng ayaw mong matulog kasi hinihintay mo yung doorbell na tumunog. Baka kasi ikaw na yung tawagin eh. Ay nako. Yun lang yung gusto ko to yung sinasabi ni Kuya kasi ganyan na ganyan ako, gusto kong patulugin yung sarili ko, kaya lang takot ako matulog, para ako malulunod eh pag matutulog ako dahil nilalabanan ko talaga. Baka kasi nasa isip ko subconsciously, kasi nasa isip ko baka mamaya tumunog yung doorbell, wala akong malay, baka may kailangan bilhing gamot or war shock talaga, as in parang kang sundalo na hindi mo alam, nakaidlip ka, tapos napanaginipan mo tumunog yung doorbell, magigising ka, nasa bahay ka pala. Anyway, pagpatuloy nga, sobrang dami ko na naikwento. Pero wala kang ibang sakit? Ganun. Wala po. Wala naman po. First time ko lang pong naranasan. Anong mo nun, pakiramdam mo, bigla ka na lang, uy, may babae sa Ang nasa gitna po kasi kami nun, stoplight. Ang pakiramdam ko po nun, may bumulong sa akin na humihingi ng tulong. Malakas po talaga sa tenga ko. Yan, pagka ganyan, may kabarkada akong ganyan, men. Yung may naririnig na boses.
Kasi kung titingnan mo ang symptoms, ito, habang pinapanood ko kasi ito kanina, ni-research ko na. Yung hearing voices na yan, hindi naman pag sinabi na pag nakakarinig ka ng boses na ganyan, may ganun ka na. Hindi naman ganun. Kumbaga, kapag severe na, ito nung nagtatrabaho ako sa Ace Hardware noon, pagpapasok ako, itong sa tapat namin, si nanay, yung anak niya, patugtog nung kay Justin Bieber, dati. Ay, Justin Bieber ba yun o Blackpink? Basta gano'n, yung laging pinapatugtog niya dyan eh. Kahit na ayaw ko kay Justin Bieber, nakakabisado ko na yung kanta ni Justin Bieber. Pero mo maliligo ka. Oh, baby, 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 baby. Tapos yung, it's too late to say sorry. Yung ganon. Lagi ko naririnig yon. May time tuloy na habang nagda-drive ako papasok sa school, naririnig ko yung boses na yon. Pero it doesn't mean naman na may schizophrenia ako. Depende do sa degree nung nagsasalita. Parang kasing parang hindi naman LSS. Basta kung sino yung palagi may naririnig na kanta diyan. Siguro naiintindihan niyo ibig ko sabihin. Pero kasi itong kaso kasi na to, yung talagang hearing voices. Meron akong kabarkada na ganyan eh. Na sometimes naririnig niya, inuutusan daw siya. Nung una, akala ko binubullshit lang ako. Baka naman binubullshit mo lang ako. Hindi talaga daw totoo. Tapos inadvisean ko magpa-check ka nga. Ngayon, may gamot naman na pinapainom sa kanya. Okay naman siya. Hindi naman siya yung may ganun talaga. Pero kung halimbawa dumating sa point na nakaka-experience kayo nito, no? Yung, ito nakalagay dito, these voices feel completely real, often coming from inside the head or from the environment and can significantly disrupt daily life. Yung talagang naaabala ka na dahil narinig, pa-check up kayo. Hindi naman, sometimes nahihiya kayo niyan siguro no? Baka, syempre nga naman, iisipin nyo, hindi, baka mamaya sabihin, baliw ako. Hindi, wag. Parang katulad lang yan ng yung mga typical na sakit. Pag nakakaranas ka ng symptoms, halimbawa, nafe-feel mo parang laging masakit ang ganito mo. O papa-check up ka. Dok, lagi kong bibigyan kang gamot. Malay mo, lang yan, ulcer or hyperacidity, 'di ba? Parang ganun lang naman. Huwag nyo kasing iisipin na na baliw kasi baka mamaya mapabayaan nyo na mapabayaan yan eh. 'Di ba? Yun lang naman, yun ang kailangan natin intindihin na hindi naman porkit nakakaranas ka niyan baliw ka na forever. Yun ang maling paniniwala kasi sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Tandang kaliwat na. Tulungan mo ako, naipit ako dito sa sasakyan. Pagsilip ko pong ganun hindi po ako namamalikmate. Talagang may dumungaw pong ganun sa akin. Nakalabas yung buhok. Kaya ginawa ko po, kinat ko yung kotse. Kahit alam ko pong mali. Para tulungan yung babae na buksan yung hood lang po. Nakatapa po siyang ganun. Talagang kitang-kita. Yun yung nakikita mo. Kaya paulit-ulit ka. Opo, na sabi ko, buksan mo yung hood. Tutulungan ko yung babae. Gusto ko lang pong iangat yung hood para yung yung visual hallucinations din kasi. Marami din kasing pwede maging cause yan. Hindi rin dahil na may depression ka. Pwede kasi nakwento niya kanina pinipilit niya makatuloy din siya. Baka malay mo pagod siya. 'Di ba? Yung fatigue pwede din 'yon. Pangalawa, sobrang takot. Pwede din extreme na fear. Tingnan natin ako nakakapag-cause nga. Baka mali ako. Wait lang Fear cause. Tingnan natin. Oo. Yes, extreme fear
anxiety and stress can cause hallucinations. Medyo alam ko na ito dati kasi sino sa inyo nakapanood dito nung ghost hunting namin dalawa ni Sir Ed sa Clark? Abandoned Hospital Clark. Ako, nung nandun ako, may nakita talaga akong batang babae. Kaya nga nagtatatakbo-takbo ako doon eh. Nagsisigaw-sigaw talaga ako doon. Kasi may nakita akong batang babae. As in, batang babae. Flesh and blood talaga siya. As in, bata, babae. Ganun talaga. Kaya lang ang kakaiba sa kanya, yung mukha niya parang espasol, parang pinowder. Alam mo yung, yung multo sa The Grudge. Ganon. Pero ang interpretasyon, parang abo yung nasa mukha niya eh. At batang babae siya. Kaya ako nasabing batang babae. Kasi hanggang ngayon, nakikita ko pa rin yung detalye. Kung ano itsura niya. Ang itsura niya, yung alam mo yung parang buhok ng taong grasa. Kaya ako nasabing batang babae. Mahaba kasi ang buhok. Hindi ko naman nakita yung sex organ. Kaya ako na-determine. Yung, di ba, pag nakita mo naman batang babae, usually mahaba ang buhok. Babae eh. Di ba? Yun ang nakita ko noon. Now, nung nagtatatakbo-takbo ako doon, pinipilit kong i-debunk yun eh. Pwede kasing sobrang takot ko. Kasi nung time na yun, first time ko mag-ghost hunting noon. At si Sir Ed pa yung kasama ko. Doon pa ako kinaladkad ni Sir Ed doon sa Clark Abandoned Hospital. Nag-match yung namin, nag-match yung siya kasi ang nauna doon. Supposed to be ang gagawin ni Sir Ed doon, mag-iiwan siya nung mga marker at yun ang kukolektahin ko. Siya yung nauna. Ang nangyari kasi kung ano yung makikita ni Sir Ed dun sa loob, hindi sasabihin sa akin. So wala talagang contamination kung ano yung nandun sa loob. Kasi nagre-record sila dun eh. Habang nagre-record sila, sinasabi na dun ni Sir Ed yung nakita niya. Tapos, ang problema kasi noon, ang narinig ko bago ako pumasok sa loob, yung mga kwento ng mga locals doon, na grabe daw talaga ang paramdam doon, may mga ganito, may mga ganyan, 'di ba? May daw doon, may white lady daw doon sa loob, may umiiyak daw doon. Kargado yung utak ko. 'Di ba? Lahat na nakakatakot na kwento. Pero yung kay Sir Ed, hindi ko narinig 'yon. Kasi ibang sila eh. Iba ang ruta nila eh. After umalis nila, ako na yung susunod. Wala na kaming pagkakataon na mag-usap. So, dahil kargado ang utak ko ng mga nakakatakot na istorya ng locals, ng mga in-interview, yun na yung dala-dala ko doon sa loob. Kaya sobrang takot ko noon. Sobrang takot ko talaga noon. Kaya ang ginagawa ko, mura lang ako na mura, sigaw lang ako ng sigaw sa loob. Para, ayoko kasing makarinig ng katahimikan eh. Kasi kapag tahimik ang paligid, lalo akong inaatake ng kapraningan. So yun ang nagkataon, paglingon ko sa bintana, may nakita akong batang babae. Nung nakita ko yung batang babae, nagtatatakbo na ako sa labas. Putang ina, sabi kong ganun. may record nun, na-record naman yun eh. Ito ngayon yung problem. Inaasahan ko, hallucinations ko lang yun. Kasi nagse-self-debunking na ako nun eh. Kasi baka mamaya, yung nakita ko na batang babae na hallucinations lang. 'Di ba? So, meaning, hindi paranormal. Natural phenomenon lang na dahil takot ako, nakita ko yon. Ito ngayon yung problema. Nung ni-replay yung video nila Sir Ed, batang babae din yung nire-read ni Sir Ed dun sa loob. Pangalawa, nung ni-review yung first person camera ko, meron talaga nakita sa bintana. Kaya lang, yung nakita sa bintana, usok na. Hindi siya yung kasing linaw ng nakita ko. Usok na siya. 'Di ba? Ibig sabihin, meron talaga dun sa bintana na yon, nung time na yon. Well,
Ako, open for debunking naman ako. Pwede nyo naman i-replay yung video na yun eh. Nasa playlist ko yun. Yung nasa Clark Abandoned Hospital kami. Pwede nyo naman i-replay yun. 'Di ba? Kung ano interpretation nyo dun. Kasi siguro, kung paniniwalaan kung paranormal yun, self-serving kasi eh. Anyway, balik na nga tayo dito kay Kuya. Ina-explain ko lang, no, yung naririnig na yun, kung nakaka-experience kayo ng ganun, magpa-check up na kayo, ha? Para maagapan. Tulungan ko lang po yung babae. Babae. Pero wala kang mga past experience or trauma. Kaya ka parang feeling mo minsan nag-hallucinate ka. Nagkaroon po kasi ako ng trauma magmula nung nawala po yung father. Tapos Father yung mo? tita ko po na biglang inatake sa mismong harapan ko. Yun na po. Sabay sila halos. Wala pa pong 40 days si Papa. Sumunod na po yung Tita. pinaka-tita. Yun na po yung... Okay lang. Yun na po yung parang parang naging takot ko po na bakit yung pamilya ko hindi ko natulungan. Ito ba yung unang Yun kasi ang problem eh, no? Yung... Alam naman natin na wala ka na magagawa doon. Nakatadhana na yun eh. Ako, ina-accept ko na lahat na nangyari sa buhay ko. Or kahit tayo, no? Nakatadhana na. At wala naman may gusto nun eh. Di ba? Hindi niya naman ginusto na mamatay yung tatay niya or yung tita niya kung sino man yun. Hindi niya naman ako hindi ko naman ginusto na mamatay din yung anak ko. Or yung kapatid ko din, hindi ko naman ginusto yun. Kaya lang sometimes, no, may time na sisisihin mo yung sarili mo eh, na hindi ba dapat parang may ginawa pa ako na para ma-prevent yun? Yun ang papatay kasi sa'yo eh. Yung guilt na sana may ibang option ka pang nagawa. Na for example, no, yung sa kalagayan ko, hindi ba tinipid ko yung anak ko? Kasi talagang walang-wala ako noon. Iniisip ko na ibenta yung bahay ko para puro mga dekalidad yung serbisyo na maibigay sa kanya. Dapat isusugal ko talaga to. Nagdadalawang isip din ako na baka mamaya may susunod na operations pa. I-reserve ko muna. At dahil doon, nagkaroon na naman ako ng guilt na dapat pala fuel blast ko na, no? Or dapat pala ganito, dapat pala ganyan, dapat ganyan. Yun kasi yung papatay sa'yo eh. For example, sa kapatid ko na na-ambush, yung kapatid kong babae, iniisip ko, dapat pala niyaya ko na lang pumasyal dito. Kasi gusto nung pumunta dito sa bahay ko. Ayoko. Kasi kapag nandito sa bahay ko yung animal na yon, maghahari-harian dito yon. Kumbaga, utosera yun eh. Hindi ko binibigay yung address ko doon. Diba? Nung nakabila ako ng bahay kasi dito, kung saan man ako, dito sa Valenzuela, no? Hindi ko binibigay address ko dahil ayokong pumunta yun sa bahay ko. 'Di ba? Nung nabalitaan ko na nabaril siya, no, na ambush siya. Umano na naman, paano kaya kung halimbawa, no? Hinayaan ko na lang at hindi kinalimutan ko na lang at 'di ba siguro sana buhay pa yun ngayon, 'di ba? Yun ang papatay kasi sa iyo yung mga guilt feelings na yun eh. Yun ang kailangan ma-overcome. Yun ang kailangan i-accept mo na lahat ay nangyari na, wala ka na magagawa. At kailangan tanggapin mo na hindi ikaw ang may kasalanan. 'Di ba? Nagigilty ka kasi walang nangyari sa iyo doon sa iba may nangyari. Na para bang ang inutil mo, wala kang ginawa. 'Di ba? Yun ang pinakamahirap na ma-overcome talaga. Hindi ko nga alam kung bakit ko nalampasan yun eh. Pero ang hirap nun, men. Na bigla ka na lang maiiyak na
Na tanga-tanga ko talaga. Yung susuntokin mo yung ulo, dapat pala ganito, dapat pala ganyan, yung ganon. Unang beses Opo, nangyari. ito lang po yung unang beses ko na parang sinubukan po ako ng Panginoon. Eh, yung nani ng anak mo, nandyan, kasama mo. Nag-iwalay na kayo. Nasa kanya po lahat yung Anak mo, Opo, nagsusupport lang nagsusupport po ka. kada linggo po. O parang dala yan ng trauma ng pagkamatay ng tatay at Opo, yung pinakatita ko po, yun na lang po kasi yung pinakasasabihan ko ng sama ng loob. Mm-mm. Kasi nga po namatay si Papa na Parang nanay mo siya. Opo, yun na, namatay po si Papa na wala si Mama, nasa Bulacan. Mm-mm. Ako po yung umuwi para mag-alaga sa papa ko. Tapos mula nung namatay po, doon lang umuwi si Mama. Tapos nung wala pa pong 40 days, sumunod na po yung Tita, ano ka namatay? atake. Naputukan po sa ugat sa ulo. Yan. Kakaisip din po sa kapatid. Yan. Mag-healthy living na kayo. Pag nakakarinig ako dyan mga putok-putok na ugat na yan, napapacheck ako ng blood pressure ko. Kaya isa rin sa reason kung ba't inan-subscribe ko kay si Doc Willie Ong. Takot na takot ako sa channel nun eh. Kung ano mga symptoms yung pinapalabas doon. Pati yung nanay ko, naikwento ko na ba sa inyo? Nanay ko kasi nagpabili sa akin ng tablet before. Binilang ko ng tablet. Sabi niya sa akin, ayusin mo na yan ha, yung manonood na lang ako. Siyempre, sinubscribe ko yung mga, yung mga dapat niyang panoorin. For example, si Tulpo. Tapos, GMA News. Tapos, yung si Doc Willie Ong. Nung si Doc Willie Ong, galit na galit sa akin eh. Natatakot din eh. Dalawa lang po kasi silang kapatid. Paretso. Tapos pala na sila parehas. Bali lahat ng sama ng loob ko po, doon ko kinikwento. Kaya sabi ko, wala na akong kakampi. Hindi ka nag-iisa. Huwag mo iisipin na wala kang kakampi. Kasi I'm sure naman may mga kaibigan ka. Ayoko na umiyak. Pagod na po akong umiyak. Hindi, iba kasi yung yung pagka nakasanayan mo na eh. Yung lagi mong kinikwentuhan. 'Di ba na yung parang palagay ka na loob na kahit ultimong galis mo sa singit, pwede mo ikwento na hindi ka ikakahiya. May mga ganun eh. 'Di ba? Bibihira kasing makakita nung ganun. Kadalasan kasi ngayon nag-iingat kayo baka mamaya kwentuhan mo ng ganyan. Tapos pag nagkaaway kayo, ikakalat. May mga ganong walang hiyang tao eh. 'Di ba? Iba kasi talaga yung may kaya lang syempre kailangan mo mag-move on eh. 'Di ba? Sa buhay na to kasi hindi ka pwedeng mag-dwell dun sa nawala kasi wala ka na magagawa dun eh. Mahirap man madali man sabihin para sa akin na ganun, pero ganun talaga eh. 'Di ba? May mga bagay na talaga na need mong mag-move on talaga. Kung hindi ka mag-move on, talaga, may stuck ka dun habang buhay ka dun. Magdudusa ka. Sa ayaw at sa gusto mo, need mong magpatuloy ng buhay eh. 'Di ba? Mama po nasa Bulacan, yung kapatid ko may asawa na. Ay, ikaw lang mag-isa. Ako lang po mag-isa. Pati sa bahay. Oh. Nararamdaman ko yung yung ikaw lang yung mag-isa. Ilang araw ka nang natenga. Hindi ka nakakapag-grab. Kaya mo na ba? Psychiatrist para magkaroon po ako ng fit to work, makabiyahe ulit. Kasi sabi ko, baka pwede makabiyahe. May fit to work pa pala sila, no? Kasi ako lang po yung gumagastos sa sarili ko. Nagpaabot kaya ng tulong ang Grab dito kay Kuya? hindi, mamaya aabutan kita. Pambala sa'yo, bibigyan kita. Kasi ilang araw ka nang hindi nakapasok dahil sa pangyayari. Pero ang lakas mo, tibay mo. Kasi syempre, ang tao, pagka nakita nila yung video, yun, magko-comment. Hindi mo yun matatanggal kasi Pinoy. Pero Hindi lang naman Pinoy yun. Kumbaga normal lang sa tao na syempre mag-isip ng iba.
'Di ba? At least, Kaya lang, hindi naman natin pwedeng sisihin yung yung nag-post ng video. Kung hindi rin lang dahil sa nag-post ng video, hindi rin naman makakakuha ng tulong to si kuya, di ba? 'di ba? Ngayon, alam na nila yung side of story mo. Hindi nila alam kung bakit ka ganun. Mahirap. Sobrang hirap po. Napaka-burnas ng kumpleto yung pamilya. Ano pangalan mo? Nilmat. Neil. Neil, hindi ka nag-iisa ha? Ha? Pasensya na Okay. po. Okay lang. Pasensya na po talaga. Hindi ka nag-iisa. Hirap talaga. Ba't First time- iniiyak? Corny ni, ni Ma'am Loves Joy. No? Madam? Dam? Magpagaling ko, ha? Alam mo na, pagka magaling ka, napunta ka dito, mag-date tayo dyan sa Jollibee, ha? Sana ko. Ha? Magpagaling ka, ha? Ano na? Hindi sa'yo yung cellphone. Kanina yan. Hirap na po ako dito. Paano ka nakakapag-book? Hindi ba? Ano po po ako suspended po po. Dahil sa nangyari? Pagka ano ka na, active ka na ulit, Ayan. pwede na. O, tapos si nanay, ano nay, may problema daw to si nanay, bakit? Basag din sa Di ba cellphone. yan, ano lang, tempered? Sir, palitan na nga po. Palitan na? Dalawa na kayo. Ayan, wala yung cellboy, ha? Anong ha? cellphone yun? Maraming salamat. Inalampa no? Oy, wala yan. Thank you. Sige. Mag-ingat Ingat ka kayo, ha. Sabi sa'yo pag Ingat kayo. nagaling ka. Sige, sige. Dapat ano naman ng Grab yan. I mean, yung kahit sa medical expense, may insurance ba sila? Or covered ba sila ng... May PhilHealth naman ito mga to, di ba? Sana maano man lang sila, matulungan man lang yung mga gusto. Yung tulong na yung regarding dun sa condition niya, no? At least kahit papaano, may ano pa yan eh, hindi naman yan forever na iniisip ng iba na baliw. Hindi naman ganun yan eh. Makakaano naman yan. Makakabalik naman sa sirkulasyon ng buhay yan. Nagkataon lang talaga na na-depress. Diba? Anyway, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.